Ngalan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ni Yesu Kristo, lumayas ka sa katawang ito! Hindi ka nararapat dito! Lumayas ka at bumalik sa impyerno! Pare, sinong Diyos ang sinasabi mo? Ang Diyos ba na pinaniniwalaan ng mga duwag? Ang Diyos ba na hindi ka naman nakikita? Di ako ang lumalaban sa iyo! Ang Diyos ang nagpapalaya sa iyo! Ikaw na espiritong madumi! Ikaw na kampon ng kadiliman! Inaatasan kitang lisanin ang katawan ng batang yan! Hindi mo ako kayang pangalisin. Ang katawan na ito ay akin na. Hindi mo siya mababawi. Ako ang tunay ng Ama. Dugo ko ang nanangalaytay sa kanya. Hindi! Sinungaling ka! Hindi niyo ako katulad! Papatayin ko kayong lahat! Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan sa araw na ito ay tungkol sa isang bata na nababalot ng misteryo ang kanyang dugo. Siya si Damon, isang batang hindi ordinaryo. Isa siyang anak na nabuo sa ritual na isinagawa sa lugar na tinatawag na lunangan ng dugo. Ang ritual na yun ay isang masamang seremonya kung saan ginahasa ng supremo ng mga aswang ang isang babaeng mortal. Yun ay walang iba kundi ang ina ni Damon. Layon nitong mabuo at maisakatuparan ang nasa aklat ng propesiya na nagsasabing magsisilang ang isang babae ng isang makapangyarihang tagapagmana ng kadiliman. Matutupad kaya ang nasa propesiya? Talaga kayang hindi na matatakasan ni Damon ang kanyang tadhana? O makakaya niyang pigilan ang tukso at alok na kapangyarihan na nagmumula sa kanyang tunay na ama? Ngunit sino nga ba ang tunay na ama ni Damon? Pero bago ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na Apong Isaak at The Voice Addict para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Madilim ang langit, walang bituin, walang buwan. Sa gitna ng kagubatan, sa isang lihim na lugar na tinatawag ng mga matatanda bilang lunangan ng dugo, nakatayo ang isang kakaibang altar. Ito ay isang malaking bato kung saan nakapatong ang isang ribultong may sungay. May nakatirik din na kandila na kulay itim. Nakapalibot sa altar ang isang bilog kung saan nakapaloob ang 13 na tao. Nakasuot ng mahabang itim na balabal. May pulang tali sa bewang at may maskarang gawa sa bungo ng hayop. Ang hangin ay malamig, ngunit umaalingasaw ang masangsang at mabahong amoy ng bulok na karne. Sa gitna ng altar, naroon si Darlia. Nakatali ang mga kamay. Nakasuot siya ng puti at maikling damit, simbolo ng kanyang pagkabirhen. Nanginginig siya, takot na takot. Ang kanyang mga mata ay namumugto at pilit na tiniis ang kirot at hapdi ng kanyang mga sugat na sanhi ng ilang beses niyang pagpupumiglas. Ang babae ay hindi aswang, kundi isang tao na dinukot at pinili para gawing alay sa Supremo. Ang Supremo ng mga aswang ay si Lucio, ang siyang gaganap sa ritual na nakahandang mangyari sa gabing yun. Ayon sa paniniwala ng kanilang lahi, may isang propesiya na nagsasabing isisilang ang isang sanggol na magiging pinakamalakas at pinakamakapangyarihan sa lahat, ang magiging susi sa muling pagbangon at pagdami ng lahi ng mga aswang sa ibabaw ng lupa. Wala kang dapat katakutan, Darlia. Dapat matuwa ka. Dahil ikaw ang napili para maging ina ng aking anak. Ang sanggol na siyang magiging tagapagmana ng lahat ng kasamaan.
Hindi! Ayoko! Hindi ako papayag! Pakawalan mo na ako! Parang awa mo na! Ayoko magpagamit sa kasamaan nyo! Mga demonyo kayo! Huwag ka nang pumalaga. Kailangan naming maitanim ang binhi ng dilim sa sinapupunan mo. Mabubuhay ang aking anak. Tigilan mo ako! Hindi ako papayag na magsilang ng isang halimaw! Hindi. Nagkakamali ka. Hindi halimaw ang anak mo. Siya ay magiging hari. Siya ang magliligtas sa mundo. Siya ang bubura sa lahi ng mga mahihinang tao. Masahol pa kayo sa hayop! Mga demonyo kayo! Mga demonyo! Naramdaman ni Darlia ang bahagyang pag-uga ng lupa. Ang apoy sa paligid ng altar ay mas nagliyab pa. May mabigat na presensya na bumabalot sa lugar na yon. Parang may usok na nanggagaling sa ilalim ng lupa o sa impyerno. Mula sa bulsa ng balabad, inilabas ni Lucio ang isang peraso ng kwintas na may palamuting itim na kristal. Inilapit niya ito sa pusod ni Darlia at bigla itong nagliwanag. Kasabay nito ay namilipit sa sakit ang babae. Paulit-ulit siyang sumigaw. Ah! Ano to? Anong ginagawa niyo sa akin? Maawa kayo! Wag! Huminahon ka lang. Iahanda ko ng iyong katawan para sa pagtanggap sa binhi. At bago matapos ang gabing ito, Darlia, mararamdaman mong magkakaroon ka ng buhay sa loob mo. At hindi mo ito mapipigilan. Subukan mo! Isinusumpa ko! Hindi mangyayari ang gusto mo! Patayin mo na lang ako, demonyo ka! Patayin mo na lang ako! Hindi ka nakatakdang mamatay, Darlia. Ang kailangan mo lang ay ang magluwal. Hindi! Bitiwan mo ako! Maawa na kayo sa akin! Wag! Inalagan siya ng 2 kultista at marahang inihiga sa batong malapad. Hawak pa rin ang kanyang mga kamay. Hindi siya makapalag, hindi makagalaw dahil sa orasyon ng mga kultista. Hindi! Anong gagawin niyo sa akin? Ba't di ako makagalaw? Ano ba? Pakawalan niyo ako! Maawa na kayo! Lucio! Lucio, huwag mong gawin to! Parang awa mo na! Huwag mong gawin to! Napangisi si Lucio habang isinusuot ang kwintas sa kanyang leeg. Maya-maya pa ay kinuha nito ang isang mangkok na may itim na likido at ininom yun. Tama na! Nagmamakaawa ako! Ayoko na! Ayoko na! Napakapit ang babae. Isang patak ng luha ang muling tumulo sa pisngi niya. Habang ang paligid ay unti-unting napupuno na ng nakakasulasok na usok. Nagsimula ng magdasal ang mga kultista. Umaalingaw-ngaw sa gubat na yon ang tila orasyong mula sa impyerno. Lumapit si Lucio sa dalaga, dahan-dahan, parang isang hayop na gutom sa laman ng tao. Tumigil siya sa harap ni Darlia. Inilapit ang kanyang muka. Sa wakas, mangyayari na. Matagal ko nang hinihintay ang sandaling ito. Wag! Wag, Lucio, maawa ka! Nakikiusap ako! Wag, Lucio! Hinaplos ng aswang ang muka ni Darlia. Napapikit ng mariin ang babae dahil sa labis na pagkasuklam. Nanginginig ito sa bawat dampi ng palad ni Lucio. Hinalikan siya nito sa labi. Wag! Hayop ka! Wag mong gawin to! Wag! Hindi sumagot si Lucio. Nakatuon lang ang mga mata sa kanya. Itinaas nito ang suot niyang bestida at dahan-dahang inilapit ang katawan sa dalaga. Nagsimula na ang kasukdulan ng ritual. Ang pinakamainit na bahagi, tuluyang isinakatuparan na
ang madilim na layunin ni Lucio. Namatay ang mga sulo na may ilaw at ang tanging naiwan na liwanag ay mula sa itim na kandilang nasa ibabaw ng altar. Sapat na yon para makita ng lahat ang paglitaw ng mga tila ugat-ugat na mula sa lupa. Para itong mga daliri na gumagapang paakyat sa bato kung saan nakahiga si Darlia. Ang mga kultista ay sabay-sabay na lumod at patuloy sa pagdarasal. Samantala si Lucio naman ay unti-unting nabalutan ng anino. Nang tuluyang lamunin siya, nagbago ang kanyang anyo. Sa kanyang likod ay lumitaw ang dalawang mahahabang pakpak na parang balat ng paniki. Itim na itim ito, nangingintab sa liwanag ng itim na kandila. Ang dating balat niya ay naging magaspang. Tila na balatang kahoy na pinaso sa apoy. Ang kanyang mga mata ay naging kulay pula. Ang kuko ay humaba at tumalim. Ang kanyang muka ay unti-unti ring humaba. Naging isang pangit na halimaw. May pangil na parang sa aso at may tumubong maliliit na sungay sa kanyang noo. Diyos ko! Panginoon ko, tulungan niyo po ako! Dahil sa matinding emosyon, pagod at sakit, tuluyan nang nawalan ng malay si Darlia. At sa huling bahagi ng ritual, kung saan naitanim na ni Lucio ang bini, umangat sa hangin ang katawan ni Darlia. Parang may bumubuhat ditong hindi nakikita. Ang kanyang mga mata ay nakatirik at mula sa kanyang pusod ay lumabas ang sinag ng itim na liwanag. Gumuhit sa langit ang isang matalim na kidlat. Sumunod ang malakas na kulog. Umambon ng dugo mula sa ulap. Ang mga kultista ay nagpatira pa sa lupa. Ang Supremo ay nakatayo pa rin sa gitna nila. Hawak ang isang puting tela na may bahid ng dugo ng pagkabirhen at sa gitna ng panyo may tatak ng mata ng demonyo. Nang bumaba ang katawan ni Darlia, ang kanyang muka ay maputla. Wala pa rin siyang malay, ngunit ang mga kultista at si Lucio makikita ang saya sa kanilang mga muka. Nagdiwang sila dahil ang babae buntis na at sa kanyang sinapupunan nabubuhay ang anak ng dilim. Nay! Nay! Gising na po, Nay! Gising na po kayo! Napabalikwas ng bangon si Darlia. Hingal at pawis na pawis ang kanyang noo. Sandaling nanginig ang kanyang mga kamay at tulala bago tuluyang napagtanto na nasa ligtas siyang lugar. Wala siya sa gubat at wala siya sa tabi ni Lucio. Diyos ko! Ano ba ito? Bakit po, Nay? Nananaginip ka na naman ba ng masama? Napatingin si Darlia sa kanyang anak, kay Damon, 13 taong gulang na batang lalaki. Napasinghap siya ng malalim nang makita ang mga mata nito. Nay? Nay, ayos ka lang ba? Ano pong gusto niyo? Tubig? Ikukuha ko po kayo. Sandali lang po, Nay, ha? Anak! Anak, wag na. Okay lang si Nanay. Pasensya ka na kung maski ikaw nagising sa ingay ko. Napatingin si Darlia sa paligid at sa bintana na bahagyang nakabukas. Nasilip niyang madilim pa. Sigurado siyang malalim pa ang gabi. Ayos lang po yun, Nay. Bakit po ba kayo lagi sumisigaw? At saka, palagi po kayong umiiyak kapag binabangungot po kayo? Hindi agad sumagot si Darlia sa tanong ni Damon. Pumatak ang luha sa kanyang pisngi. Sa isip niya, gusto niyang sabihin sa anak ang lahat. Gusto niyang ikwento ang bangungot na halos gabi-gabi siyang binabalik-balikan. Gusto niyang aminin sa bata kung sino ito, kung paano ito nabuo, sino ang kanyang ama at iba pa. Pero pinipigilan niya ang kanyang sarili dahil hindi pa oras. Bata pa si Damon. Alam niyang posibleng hindi pa nito maiintindihan ang lahat. Wala, anak. Masamang panaginip lang yun ni Nanay. Saka, hindi ko matandaan kung ano Basta,
Natatakot lang ako. Siguro, Nay, nagpakita na naman sa'yo si Lucio, no? Lucio? Paano mo nalaman ang tungkol kay Lucio? Sa inyo po, Nay. Naririnig ko po sa inyo. Siya po yung palagi niyong isinisigaw. Saka alam niyo, Nay, minsan ko na rin po siya napanaginipan eh. Nagpakilala po siya sa akin na siya po si Lucio. Napalunok si Darlia at bigla siyang nanlamig sa sinabi ng kanyang anak. Anak, kung ano man ang mga napapanaginipan mo tungkol sa kanya, huwag kang maniniwala ha. Huwag kang makinig sa kanya, anak ko, kahit na anong mangyari. Mangako ka kay nanay. Kung may uutos siya sa'yo, huwag mo susundin. Kahit na anong mangyari, piliin mo ang maging mabuti. Naiintindihan mo ba? Opo, Nay. Pero bakit po ba? Hindi sumagot si Darlia. Sa halip, niyakap niya ng mahigpit ang anak. Isiniksik ang mukha nito sa kanyang balikat, na para bang gusto niyang itago ito mula sa kinatatakutan niyang nilalang na si Lucio. Si Damon, siya ang naging bunga sa ginawang pananamantala sa kanya ni Lucio. Siya ang anak na ibinuwis niya ang lahat para maitaguyod ito at mapalaking isang mabuting bata. Ngunit sa pagkakataong yun, nang marinig niya mismo na nagpapakita na sa panaginip ang tinakasang aswang, hindi niya maiwasang mangamba. Matagal na niyang iniiwas si Damon kay Lucio dahil ayaw niyang makuha nito ang kanyang anak. Ayaw niyang matupad ang nasa propesiya. Pilit niyang isinisiksik sa isip na tao si Damon at hindi isang demonyo. Kung pagmamasdan ng bata, wala namang makikitang kakaiba sa kanya. Lumaki itong normal. Yun nga lang, mahilig itong mapag-isa at hindi nakikipaglaro sa mga bata. Kapag niyayaya siya ng mga kalaro, palagi siyang ngumingiti pero palagi ring tumatanggi. Mas gusto niya ang maupo sa lilim ng puno. Hawak ang isang notebook na puno ng mga guhit, mga hugis, mga iba't ibang mata at linya na hindi niya rin alam kung paano niya nabubuo. Maputla ang kanyang balat, hindi dahil sa sakitin siya, kundi dahil sa halos ayaw niyang maarawan. Wala siyang hilig sa liwanag o sa araw. Mas gusto niya ang dapit hapon at kadiliman. Ngunit maliban sa panaginip ni Damon, may isa pang kinatatakutan ang ginang. May isang gabi na napabalikwas siya nang marinig na bumukas ang pinto ng anak. Sinundan niya ito at nakita niyang huminto sa harap ng kanilang oratoryo. Isang maliit na silid yun sa bahay nila na nakalaan para sa halos araw-araw nilang pagdarasal ni Damon. Sa loob, naroon ang altar kung saan may mga nakalagay na mga imahe at tribulto ng mga santo. Ito ay pinangangalagaan ni Aling Darlia mula nang matroma siya sa naging masamang karanasan niya sa nakaraan. Doon niya nakita ang anak na ang mga mata ay naging purong itim. Nay? Nay, bakit ang tahimik po ninyo? Basta, anak. Sino po ba kasi siya? Huwag mo nang alamin, anak. Delikado ang nilalang na yun. Masama siya. Pero may sinabi po kasi siya sa akin sa panaginip. Sabi po niya, kailangan ko daw siya. Tutulungan daw niya ako. Hindi ko nga po alam kung para saan yung sinasabi niya eh. Damon, iyo. Makinig ka sa akin. Hindi mo kailangan ng tulong niya. Nandito ako nanay mo. Ako ang magtatanggol sa'yo. Ako ang tutulong sa'yo, anak. Opo, Nay. O sige, mabuti pa'y magdasal na muna tayo sandali. Sige po, Nay. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Nagpatuloy ang kanilang pagdarasal habang umuusal ang mag-ina. Naramdaman nila ang parehong pagpasok ng malamig na hangin sa nakabukas na bintana. Sa dasal na yun, ramdam ang takot ni Darlia. Pero sa bawat salitang binibigkas nila, may bahid ng pagmamakaawa ang babae. Palihim nitong binabanggit sa kanyang isip
ang isang pakiusap sa Panginoon na huwag hahayaang matuklasan ng anak ang kanyang lihim na matagal na niyang tinatago. Ilayo mo siya sa tukso at iligtas mo siya sa lahat ng masama. Amen. Kinabukasan, nagising si Damon sa ingay na nagmumula sa kanilang kalsada. Ingat na ingat ang mga yon at paminsan-minsan ay tila nagbubulungan at may bahid ng tensyon at pag-aalala. Narinig niya ang tinig ng kanyang ina. May kausap itong lalaki. Matanda ang boses. Hindi niya ito kilala o mabosesan. Dahan-dahan siyang bumangon. Tahimik na lumapit sa pintuan ng kanyang silid. Sumilip siya sa maliit na siwang ng pinto. Nakaupo sa sofa ang kanyang nanay. May hawak na tasa ng kape. Sa tapat nito, may isang matandang lalaki na nakasuot ng kulay abong jacket at sombrero. May puting balbas at ang mga mata ay malalaki. Halos nakaluwa, dilat na dilat. Doon niya ito nakilala. Yun ay walang iba kundi si Mang Pedring, matalik na kaibigan ng kanyang ina. Tahimik lang si Damon, nakiramdam at gustong makinig sa kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa. May nangyari na naman sa kabilang baryo, Darlia. 3 hayop ang natagpo ang patay. Wakwak ang tiyan. Wala nang laman loob. Tuyo ang dugo. Parang sinipsip. Diyos ko! Nagsisimula na naman ba sila? Sa palagay ko ay oo. Sa baryo ng San Agustin. May nabalitang nawawalang babae. Inabot daw ito ng dilim sa pag-uwi dahil may tinapos na project. Ayun, hindi na nakauwi. At hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan ang kawawang dalaga. Ang mga walang ya, hindi na talaga titigil sa kasamaan nila. Kailangan mo mag-ingat, Iha. Mukhang palapit na sila dito. Alam mo na kung anong ibig kong sabihin. Alam ko, Mang Pedring. At hindi ko hahayaang matuntun nila kami dito. Anong plano mo ngayon? Aalis kayo ulit? Hindi ko pa po alam. Halos 13 taon na ho kaming tumira dito. Hindi ko akalain na darating ang panahon na muli silang lalapit sa amin. Naging tahimik ang buhay namin dito. Napalaki ko siya ng maayos, malayo sa anino ng nakaraan. Wala siyang alam at hindi niya kailanman malalaman yun. At sa palagay mo hindi niya malalaman? Iha, panahon na para sabihin mo sa kanya ang buong katotohanan. Dahil kahit anong tago mo, husang lalabas yan. Hindi mo maitatago kung anong uri ng dugo ang meron siya. Hindi! Hindi, Mang Pedring. Hindi siya tulad nila. Tao siya. May puso ang aking anak. Hindi siya masama. Pero anak siya ng Supremo. Kapag gumising ang dugo ng Supremo sa loob niya, wala na tayong magagawa pa roon. May paraan, Mang Pedring. May paraan. May paraan pa para mapigil ito. Kailangan lang mananig. Kailangan kong bantayan si Damon. At gagawin ko ang lahat para mabantayan siya. Sigurado ka bang kaya mo? Tatanungin kita, Darlia. Wala ka pa bang napapansing kakaiba sa anak mo? Meron, pero hindi naman siya nananakit. Hindi naman siya nananakot. Sa ngayon, oo. Posibleng hindi siya nananakit. Pero paano sa ibang araw? Sa edad niyang yan, Darlia, nagsisimula na ang paggising. Naaamoy na siya ng mga nilalang sa paligid. At kapag nalaman nila, kapag natuntun kayo dito... Hindi! Hindi ako makakapayag na makuha siya sa akin. Abang ako'y nabubuhay, hindi ako papayag. Sa likod ng pinto ay tahimik pa rin nakikinig si Damon. Bagamat naririnig niya ang ilang usapan ng dalawa, hindi naman niya ito lubos na maunawaan. Ngunit sa kabila nito, doon niya napatunayan na may itinatago nga ang kanyang ina. May takot sa tinig ni Aling Darlia at may kung anong bigat sa bawat salitang binibitiwan ng matandang lalaki. Pakiramdam niya
ay may paparating. May dapat silang katakutan. Nang tuluyang umalis si Mang Pedring, lumabas na rin si Damon sa kanyang silid. Sa kusina, nadatnan niyang abalang naghahanda ng agahan ang kanyang ina. Nakatalikod ito at habang piniprito ang itlog sa kawali, tahimik siyang umupo sa mesa at pinanood ang ina. Sa isip niya, gusto niyang itanong kung ano ba talaga ang totoo. Gusto niyang malaman kung bakit ganun ang usapan nila kanina. Pero pinili niyang manahimik. Parang naisip niyang hindi pa siya handang mapakinggan ang katotohanan. Tumayo siya at pumunta sa sala. Kinuha mula sa estante ang kanyang notebook at ballpen. Balak niyang magpalipas muna ng oras sa labas. Nay, lalabas lang po ako sandali ah. Saan ka pupunta anak? Dun po sa likod lang po ng bahay. Ganun ba? O sige, tatawagin na lang kita kapag kakain na. Sige po, Nay. Dumiretso na si Damon sa likuran ng bahay, sa ilalim ng puno. Dito siya madalas tumatambay kapag gusto niyang mapag-isa. Inilatag niya ang kanyang notebook sa damuhan. Inihanda na rin niya ang kanyang ballpen at nagsimulang gumuhit. Pero sa totoo lang, ay wala siya sa mood. Kahit anong pilit niyang ibaling ang isip sa ibang bagay, paulit-ulit pa rin sa utak niya ang mga salitang narinig, ang mga bangungot ng ina at ang kanyang mga panaginip. Anak! Napalingon si Damon sa kanyang paligid nang marinig na may tumawag sa kanyang pangalan. Wala naman siyang nakitang tao. Tahimik din ang paligid maliban sa mga kaluskos ng daon at huni ng mga ibon. Sino yan? May tao ba dyan? Ngunit walang sumagot sa kanya. Ipinagpatuloy na niya ang kanyang pagguhit. Maya-maya pa ay nagkahugis na ang larawang kanyang dinodrawing. At tulad ng dati, hindi na naman niya alam kung ano ang mga simbolong isinulat niya. Maya-maya pa ay nakarinig siya ng mahinang yapak, papalapit sa kanya. Magandang umaga sa'yo, Damon. Kumusta ka? Boyong, ikaw pala. Anong kailangan mo? Ba't nandito ka? Kaaway ko kasi yung mga kalaro ko eh. Ayaw nila akong isali sa laro nila. Pwede bang dito na lang muna ako? Walang magawa eh. Ha? Ano namang gagawin mo dito? Wala. Makikipagkwentuhan lang ako sa'yo. Masama ba yun? Hindi naman. Mabuti pa umuwi ka na. Ayoko nang istorbo eh. May ginagawa ako eh. Ano ba yung ginagawa mo? Nagdodrawing ka? Alam mo, magaling din ako niyan. Gusto mo, magpagandaan tayo ng dinodrawing? Ano? Patingin nga ako ng gawa mo kung maganda. Alam mo kasi, dun sa school, ako yung palaging nilalaban. Ako daw yung pinakamagaling. Patingin naman ako. Wag, sandali lang. Mabilis na inagaw ni Boyong ang hawak na notebook ni Damon. Napatitig ito sa larawan. Nakakunot ang mata habang inililipat pa isa-isa ang bawat pahina na may drawing. Wow! Ang galing ah! Bawat linya may detalye. Pero bakit parang pamilyar sa akin ang mga to? Hindi ko matandaan kung saan ko to nakita. Talaga? Alam mo kung ano yan? Pwede mo bang alalahanin kung ano ang mga yan? Sandali lang ah. Iniisip ko pa eh. Saan nga ba yun? Hala, nakalimutan ko na. Hayaan mo, kapag naalala ko, sasabihin ko kagad sa'yo kung anong ibig sabihin ng mga simbolong iginuhit mo. Sa oras na yun, nagsimulang maging komportable si Damon sa kanyang kasama. Si Boyong na dati hindi niya halos pansinin. Napuno ng tawanan ang ilalim ng puno. Samantala, sa loob ng bahay, dinig na dinig ni Aling Darlia ang saya ng anak. Napangiti siya habang hinahalo ang sinangag sa kawali. Matagal kasi niyang hindi naririnig ang ganong klase na tawa ni Damon. Salamat sa Diyos. May kaibigan na rin ang anak ko. Yan lang naman ang dasal ko talaga. Na magkaroon siya ng kaibigan. Ng kausap. Na magiging sandigan niya at kasama para lumaki siyang normal. Para hindi siya laging nag-iisa.
Nagpatuloy siya sa pagluluto. Napapakanta pa siya dahil sa sobrang saya. Ngunit ilang sandali pa ay bigla na lamang siyang napaubo. Sa una mahina lang, pero unti-unting lumalalim at lumalakas. Parang may humahagod sa loob ng dibdib at lalamunan niya. Ano to? Ang sakit! Napahawak siya sa kanyang dibdib. Pilit na pinipigilan ang malakas na ubo, pero hindi niya na kaya. Tuloy-tuloy ito. Lumapit siya sa lababo. Tumulo ang laway niya sa kanyang labi. Nataranta siya. Mabilis siya yumuko at dumura sa lababo. Doon niya nakita. Mapula ang laway. May kasamang dugo. Hindi yun konti lang. Hindi kaya. Hindi. Hindi maaari. Hindi pwedeng mangyari to. Hindi ngayon. Hindi pa ngayon. Napakapit siya ng maigpit sa lababo dahil nakaramdam siya ng panghihina. Nanginig ang kanyang mga kamay. Bigla rin siyang nahilo. Kalma lang. Huminahon ka, Darlia. Baka dahil lang ito sa pagod. O kaya sa init ng kalan. Baka hindi pa ito yun. Hindi yun dapat na mangyari. Binuksan niya ang gripo at unti-unting tinangay ng agos ng tubig ang dugo sa lababo. Ngunit ilang sandali pa, nanghina ang kanyang tuhod. Napaupo siya sa malamig na sahig sa kusina. Hawak pa rin ang dibdib na masakit. Napayuko siya at unti-unti nang nagdilim ang kanyang paningin. Nawalan siya ng malay. Patuloy sa pagtulog ang gripo. Uy! Teka! Naamoy mo ba yun? Ha? Anong amoy? Parang may nasusunog na kanin ah. Galing sa bahay niyo. Biglang nanlaki ang mga mata ni Damon. Doon lang niya naalala ang nanay niya. Nagluluto sa kusina kanina. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Napatayo siya agad at dali-daling tumakbo papunta sa kanilang bahay. Nay! Nay! Pumasok siya sa loob ng bahay. Mas lumakas ang amoy ng sunog. Narinig din niya kagad ang tunog ng tumutulong gripo. Nay! Nay! Walang sumagot. Tumakbo siya papunta sa kusina. Nakasunod sa kanya si Boyong at doon nakita nila ang nakahandusay na katawan ni Aling Darlia. Nakalugmok sa malamig na sahig, nakapikit at hindi na gumagalaw. Nanay ko! Nay! Nay, ano po nangyari sa inyo? Agad na nilapitan niya ang ina. Yumuko siya at niyugyug ang balikat nito. Nay! Nay, gumising po kayo! Nay, gising! Halata ang takot sa mukha ng bata at ang luha niya ay tuloy-tuloy sa kanyang pisngi. Samantala si Boyong naman ay umikot sa kusina para patayin ng kalan na nakasindi at ang gripong tumutulo. Hindi rin siya makapaniwala sa kanyang nakita, pero alam niyang kailangan niyang kumilos. Damon, hintayin mo ako ah! Tatawagin ko lang si Lolo. Baka makatulong siya sa nanay mo. Hintayin mo lang ako. Bibilisan ko lang. Hindi na nakasagot pa si Damon. Niyakap niya ang kanyang ina habang patuloy siyang umiiyak. Nay! Nay, huwag niyo po akong iiwan. Nay, gumising po kayo. Nay! Tumakbo palabas si Boyong, palingalinga sa paligid, bago tuluyang sumibat sa kabilang direksyon, patungo sa bahay ng kanyang lolo. Naiwan si Damon sa kusina. Tinitigan niya ang mukha ng ina. Napakunot noo siya nang makitang may mantsa ng dugo sa bibig nito. Mas lalo siyang nag-alala para dito. Lord! Lord, wag! Wag, please! Tulungan niyo po ang nanay ko! Wag niyo po siyang kunin sa akin, Lord! Lord, maawa niyo po kayo! Makalipas ang ilang minuto, dumating si Boyong at ang lolo nito. May dala itong langis sa kamay, ilang piraso ng dahon at tuyong ugat ng puno. Pagpasok niya ng bahay, agad silang nagkatinginan ni Damon. Mang Pedring? Ano nangyari sa nanay mo? Hindi ko po alam. Nakita lang namin na wala na po siyang malay. Agad itong pinulsuhan ng matanda.
Bagyang napatango ang ulo nito at pagkatapos ay tumingin sa dalawa. Tulungan niyo ako! Buhatin natin siya papunta doon sa sopa! Hindi na sila nag-aksaya pa ng panahon. Pagkalapag ng katawan nito sa sopa, agad na dinikdik ng matanda ang dala niyang mga daon at tuyong ugat. Sa kanya ito ipinaamoy sa walang malay na babae. Ilang sandali pa, bahagyang gumalaw ito, napadilat, mabagal, mabigat ang bawat hininga. Anong nangyari? Nawalan ka na malay. Mabuti't natawag ako kagad ng apo kong si Boyong. Hindi na lumalayang nangyari sa'yo. Salamat. Salamat na at gising na po kayo. Anak, ano po ba nangyari sa inyo, Nay? Natakot po ako. Akala ko po Huwag ka mag-alala, anak. Sumakit lang ang dibdib ko. Baka sa puyat at pagod lang. Ayos lang ako, anak. Sigurado po ba kayo, Nay? Wala na po ba kayong nararamdaman sakit ngayon? Ayos na ako, anak. Ayos na ako. Ngumiti si Darlia, ngunit pilit. Kita pa rin ang pag-aalala sa mga mata ni Damon nang makitang maputla ang kulay ng balat ng kanyang ina. Anak, pwede bang sa labas muna kayo ni Boyong? Maglaro na muna kayo ulit. May kailangan lang kaming pag-usapan ni Mang Pedring. Mahalaga ito, anak. Sige po, Nay. Boyong, tara na. Nang makalabas na ang mga bata, pinilit maupo ni Darlia. Mang Pedring, naalala mo ba yung gabing iniligtas mo ko sa gubat? Oo naman, Darlia. Hinding-hindi ko makakalimutan ang araw na yun. Muling bumalik sa alaala ng matandang albularyo ang nangyari sa gabing yun. Ang grupo ng mga aswang na yun ay matagal niya nang sinusubaybayan. Kilala ang grupong ito sa pagsasagawa ng mga ritual na may kinalaman sa itim na mahika. Ilang beses na rin silang nananamantala at pumapatay ng mga tao sa dating baryo kung saan sila nakatira. Hanggang sa isang gabi ay natuntun niya ang pugad ng mga aswang. Nakita niyang may pinagsasamantalahan ang pinuno. Gusto niyang tulungan ng babae pero nag-iisa lamang siya noon. Wala siyang kakampi at hindi niya alam kung kakayanin niyang labanan ang napakaraming aswang. Dahil bukod sa 13 aswang na nasa loob ng bilog, sa labas nito ay may iba pang aswang. Hindi bababa sa 20 ang bilang nila. Nang matapos ang maruming ritual, binuhat ng isang kultunista ang walang malay na katawan ni Darlia. Ipinasok ito sa isang kubo. Alam ng matanda na yun lang ang pagkakataon niya. Agad na nagpahid ng langis ang matanda. Gawa ito sa pinatuyong dahon ng saging at langis mula sa ugat ng dapdap. Ginamit niya ito para hindi siya maamoy ng mga aswang. Tahimik siyang gumapang palapit sa kubo. Dahan-dahan siyang pumasok sa bintana na nakalimutang isara. Ginising niya ang babae gamit ang orasyon at ang nilamukos at kinatas niyang dahon na pampagising. Tinulungan niya itong tumayo at sumibat sila palayo. Ngunit agad nilang napansin na nakasunod sa kanila ang mga aswang. Agad na naghanap na mapagtataguan ang matanda. May nakita siyang isang tila maliit na kuweba sa ilalim ng isang malaking puno. Doon nga sila nagtago. Agad na nagpahid ng langis si Darlia. Maya-maya pa ay narinig na nila ang malalakas na yabag at ang galit na boses ni Lucio. Nagbitaw ito ng isang sumpa. Isang sumpa na sa 13 taon ng bata, mamamatay si Darlia at babalik sa kanya ng kusa ang kanyang anak. Napabuntong hininga ang matanda bago ito muling tumingin kay Darlia. Hindi ko alam na mangyayari talaga to. Akala ko ay nailigtas na kita. Akala ko sapat na ang ginawa kong pagtatago sa inyo. Pero mukhang hindi mo pa rin matatakasan ang sumpa. Kaya nga po Kaya pala nitong mga huling araw, may kakaiba na ako nararamdaman sa katawan ko. Hindi ko lang po masabi-sabi kay Damon dahil ayoko mag-alala siya. Pero nararamdaman ko
lumalala na ito. Kung may magagawa lang sana ako. Kung kaya ko lang sanang labanan ng sumpa. Mang Pedring, paano kung totoong sinabi ni Lucio? Paano kapag nawala ko? Sinong gagabay sa kanya? Paano kung maging katulad nila ang anak ko? Huwag kang magsalita ng ganyan, Darlia. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Isipin mo ang anak mo. Kailangan ka pa niya. Pero nararamdaman ko na po, Mang Pedring. Hindi na ako magtatagal. Kung sakali mang may mangyaring hindi maganda, ako na ang bahala sa kanya. Ipinapangako ko, Darlia. Hindi ko pababayaan si Damon. Hindi ko pababayaan ang iyong anak. Tumango si Darlia at nangilid ang luha nito. Salamat. Salamat, Mang Pedring. Pero sana po, hindi na umabot sa ganun. Sana wag mangyari yun. Tumango si Mang Pedring. Bakas sa kanyang muka ang pag-aalala, ngunit pilit na ngumiti. Inilabas niya sa kanyang bag ang isang maliit na bote na may lamang kulay berde at medyo malapot na likido. Inumin mo to, Iha. Herbal yan. Pinaghalong katas ng lugundi, sambong at ilang sangkap na pampahupa ng sakit. Makakatulong yan kahit papano para guminhawa ang pakiramdam mo. Inuha ito ni Darlia. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay. Tinitigan niya sandali ang likido bago dahan-dahang ininom. Napakapit siya habang iniinom ito. Medyo mapait po, Mang Pedring. Pero salamat. Salamat po talaga sa lahat. Walang anuman, Iha. Sige na, magpahinga ka na. Babalik kami bukas ng apo ko at magdadala ko ng ibang gamot para sa'yo. Sige po. Maraming salamat po uli. Sumapit ang gabi. Mahimbing na ang tulog ni Darlia sa kanyang kama. Tahimik ang buong bahay. Ngunit sa kabilang silid, si Damon ay nakapikit. Ngunit muling ginugulo ng isang masamang panaginip. Napadilat siya bigla. Pawisan ang kanyang noo. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya masabi kung panaginip ang gumising sa kanya. Ngunit malinaw sa isip niya na parang may tumatawag sa kanya. Huminga siya ng malalim sa kadahan-dahang bumangon. Ramdam niya ang pagkatuyo ng kanyang lalamunan. Kailangan ko ng tubig. Kailangan ko ng tubig. Nauuhaw ako. Tumayo siya at naglakad. Habang papunta siya sa kusina, napansin niyang nakaawang ang pinto ng oratoryo. Teka, bakit nakabukas yun? Nilingon niya ang silid ng ina. Bukas din ang pinto. Nilingon niyang muli ang oratoryo. Sa gilid ng kanyang paningin, tila may dumaan. Isang anino. Mabilis. Pumasok sa loob at biglang nawala. Napalunok si Damon. Pinilit niyang huwag matakot. Siguro, si Mama lang yun. Baka bumangon. Nagpatuloy siya sa kusina. Binuksan ng gripo at pinuno ang kanyang baso. Pero habang umiinom siya, isang matinding kilabot ang bumalot sa kanyang katawan. Isang imahe ang kanyang nakita. Isang itim na kabaon, isang itim na rosas at kandilang nakasindi. Biglang narinig niya ang malakas na tunog ng kampanang panlibing. Sa gulat niya ay nabitiwan niya ang hawak na baso. Bumagsak ito sa sahig at nabasag. Ang bubog ay tumalsik sa kanyang mga paa. Nasugatan siya, ngunit hindi niya ramdam ang sakit. Mas nangibabaw ang matinding takot niya at pangamba. Nay! Agad siyang tumakbo papunta sa silid ng kanyang ina. Sa loob ay nakita niya itong nakahiga at mahimbing na natutulog. Nilapitan niya ito at marahan niyang hinawakan ang kamay. Nay! Nanay! Bakit ang lamig po ng kamay niyo? Umupo siya sa tabi nito. Nilapat ang kamay sa pisngi ng ina at pagkatapos ay sa ilalim ng panga. Malamig na ito at wala na ring pulso. Hindi!
Hindi pwede to! Nay! Hindi mo ako pwedeng iwan! Nay, pakiusap! Nay, pabalik ka! Panginoon, wag po! Wag niyo pong kunin ang nanay ko! Umalingaw-ngaw sa buong bahay ang kanyang mga iyak at hikbi. At kasabay nun, nagbago ang kanyang anyo dahil sa matinding emosyon. Bigla siyang napatingin sa kanyang kamay. Tinubuan ito ng maitim na balahibo. Ano to? Ano nangyayari sa akin? Napatayo siya at napaatras. Ang kanyang likod ay kumikirot, parang may tumutubo. At sa kanyang noo, 2 matutulis na sungay ang biglang umusbong. Ah! Aray! Ano to? Ano to? Ang kabuuan ng kanyang mga mata ay naging itim. Wala nang natira, maski konting puti. Diyos ko! Ano to? Nay! Nay! Isang malakas na sigaw ang kanyang pinakawalan. Punong-puno ng takot at pag-aalala. Tapos bigla siyang tumahimik. Napatingin siya sa salamin na nasa loob ng kwarto ng ina. Nakita niya ang kanyang buong kabuuan. Tila naging isang demonyo. Ngunit sa kabila nun, tila narinig niya ang tinig ng kanyang ina sa kanyang isip. Kahit na anong mangyari, anak, piliin mo ang maging mabuti. Nay! Nay, tulungan mo ako! Tulungan mo ako magdasal na sana makaya ko kung ano man to. Para matupad ko po ang pangako ko sa inyong palagi kong pipiliin ang kabutihan. Nay! Ibulong niyo po kay Papa Jesus. Tulungan niya po ako. Tumulo ang kanyang luha. Dahan-dahan, nagsimulang humupa ang kanyang emosyon. Ang mga balahibo ay nawala. Ang sungay ay bumalik sa ilalim ng kanyang balat. Ang kanyang mga mata ay bumalik na rin sa dati nitong kulay. Patawarin niyo po ako, Nay. Patawarin mo ako sa lahat ng di ko nasabi. Salamat sa lahat. Salamat po sa pagmamahal niyo. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang ina. Makalipas ang ilang minuto, sunod-sunod na katok sa pinto ang narinig ni Damon. Tumayo siya at pinagbuksan ng mga yon matapos malaman na mga kapitbahay nila ang dumating. Narinig ng mga ito ang malalakas niyang sigaw at pag-iyak. Nagulat ang mga ito sa nakita. Hindi nila inaasahan na biglang mawawala si Darlia. Isa sa mga ginang ang lumapit sa bangkay at marahang tinakluban ito ng kumot. Ang iba ay inalalayan naman ang bata at dinala sa sala. Tahimik lang ang bata. Wala siyang masabi sa mga oras na yun dahil sa takot at labis na lungkot. Ilang saglit pa, narinig nila mula sa labas ang boses ng isang matanda. Ano nangyari? Pumasok sa loob si Boyong. Napatakbo ito sa tabi ng kaibigan. Agad niya itong niyakap ng mahigpit. Damon! Wala na siya, Boyong. Wala na siya. Iniwan na niya ako. Tama na. Huwag ka nang umiyak, Damon. Nandito kami para sa'yo. Hindi ka nag-iisa. Tahan na. Tumahimik si Damon. Panay pa rin ang kanyang mga hikbi. Wala na siyang masabi. Tila nauubos na rin ang kanyang lakas sa pag-iyak. Napayuko na lamang siya habang si Boyong ay tahimik na nakaupo sa kanyang tabi. Hawak pa rin ang kanyang balikat bilang pagdamay. Ilang sandali pa, dumating na ang staff ng puninarya na kukuha sa bangkay ni Darlia. Matapos na makausap ni Mang Pedring, dumiretso na ang mga ito sa loob ng silid. Marahan nilang iniangat ang bangkay mula sa kama. Dahan-dahan nila itong inilagay sa isang itim na body bag. Habang inilalabas ang bangkay ng kanyang ina, pinilit ni Damon ang tumayo. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Nilapitan niya ito. Nay! Nay, mahal na mahal po kita. Pangako, Nay.
Tatandaan ko po lahat ng mga sinabi nyo. Ang lahat ng mga pangaral nyo. Kahit mahirap. Kahit masakit. Isang huling yakap ang ibinigay niya sa kanyang ina at muli siyang umiyak nang makitang inilabas na ito sa kanilang bahay. Laban lang! Laban lang, Damon! Laban lang! Darlia, magpahinga ka na. Kami na ang bahala sa anak mo. Nakaalis na ang sasakyan ng mga taga-Puninarya. Ang ilang mga kapitbahay, kasunod nun ay unti-unti na rin nag-uwian, habang ang ilan ay piniling tumulong sa bata. May mga nag-ayos ng upuan, may nagwalis sa paligid, at may naglinis na rin ng loob ng bahay. Lahat ay nagtulungan. Walang nagsabing tulungan sila, pero kusa ang kilos ng bawat isa. Para bang nakiisa ang buong barangay sa pagdadalamhati ni Damon. At nang matapos ang mga tao, tumambay na sila sa labas para hintayin ang pagbabalik ni Darlia para makatulong sa pagsasaayos ng magiging burol nito. Samantala, ang naiwan sa loob ay si Mang Pedring, si Boyong at si Damon, na tahimik lang ng mga oras na yon. Nakaupo ito sa saig, yakap ang kanyang mga tuhod. Tulala, sa tabi niya, naroon ang kaibigan niyang si Boyong, nakaupo sa gilid ng sopa, nakapatong ang siko sa tuhod, nakayuko. Tahimik naman si Mang Pedring. Ilang beses nitong sinusulyapan si Damon. Hindi niya alam kung paano simulan ang gusto niyang sabihin sa bata. Damon, kumusta ka? Anong nararamdaman mo? Hindi ko po alam, Mang Pedring. Mabigat po eh. Hindi ko po ma-explain kung ano po itong nararamdaman ko. Masakit, mabigat, nakakalungkot. Alam kong yan ang mga nararamdaman mo ngayon. Naranasan ko na din kasi yan eh, nang mamatay ng sabay ang nanay at tatay ko. Alam ko kung anong pinagdadaanan mo ngayon, Damon. Lakasan mo lang ang loob mo, ha. Saka, huwag mong iisipin na mag-isa ka na lang. Andito kami ni Lolo para sa'yo. Tumango si Damon. Siya nga pala. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano po yun, Mang Pedring? Matagal ko ng kaibigan ng nanay mo. Alam ko ang lahat ng nangyayari sa kanya. Alam ko ang lahat ng mga lihim na iniingatan niya. Alam ko ang tungkol sa'yo. Biglang napatingin si Damon at napatitig sa matanda. Tila ba sinusuri nito kung totoo ba ang naririnig niya. Teka, Mang Pedring. Ano pong ibig niyo sabihin? Anong tungkol sa akin ang alam niyo? Tumahimik muna ang matanda ng ilang sandali. Nagpalinga-linga sa paligid. Siniguro na walang makakarinig sa sasabihin niya. Ang totoo, ang pagkamatay ng iyong ina ay hindi biglaan at lalong hindi isang aksidente lang. Ang pagkamatay niya ay dahil sa isang sumpa. Sumpa na nakuha niya mula nang dalhin kanya sa kanyang sinapupunan. Alam ko rin na hindi ka isang ordinaryong tao. Isa kang kalahating tao at kalahating halimaw. Hindi. Hindi totoo yan. Hindi ako halimaw. Kalma lang. Kalma lang muna, Damon. Pakinggan mo muna si Lolo. Pinagsamantala ng iyong ama si Darlia. Nung gabing yun, nabuo ka. Ang tatay mo, isang supremo ng mga aswang. Nananalaytay sa dugo mo ang kanyang dugo. Mula nang itakas ko ang nanay mo sa kulto, nagtago kami dito. Malayo sa kanila. Namuhay ng tahimik at normal. At ikaw, pinalaki ka na maayos, mabait at may takot sa Diyos. Pinalaki ako mabuti. Pero isa pa rin pala akong anak ng aswang. Bakit ngayon lang, Mang Pedring? Bakit ngayon ko lang ito nalaman? Bakit hindi kagad sinabi sa akin ni nanay? Dahil mahal ka niya, Damon. Pinoprotektahan ka niya. Ayaw niyang malaman mo ang totoo dahil ayaw kanyang masaktan.
Pero ngayong wala na siya, kailangan mo nang malaman ang lahat. Kailangan mong tanggapin kung sino ka. Yung sumpa, Mang Pedring. Ano po yun? Pwede niyo po ba sabihin sa akin kung bakit biglaan na lang pong namatay si nanay? Yun po ang gusto kong malaman. Isinumpa siya ng tatay mo. Sa 13 taon, mamamatay siya. At yun ang kapalit ng pagtakas niya sa kulto. Pero hindi doon natapos ang sumpa. Dahil pagkatapos ng lahat ng ito, Damon, babawiin ka ng ama mo. Kukunin ka para maging kaanib sa kanila. Para maisakatuparan ang nakasaad sa propesiya. Dahil ikaw raw ang magpapadami ng kanilang lahi. Ikaw ang magiging pinakamalakas at pinakamakapangyarihang nilalang ng kadiliman. Hindi! Hindi totoo yan! Ayoko po! Hayop ang tatay ko, demonyo siya! Bakit niya ginawa to? Hayop siya! Ayoko nito, Mang Pedring! Ayoko ng dugo nila! Alisin niyo to sa katawan ko! Alisin niyo! Damon, huminahon ka. Wala akong kapangyarihang alisin ang dugong yan. Hindi natin mababago kung saan ka nagmula. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi mo na pwedeng piliin kung sino ka. Alalahanin mo lahat ng itinuro ng nanay mo. Minahal ka niya. Inalagaan ka. Binusog ng pagmamahal. Hindi bilang anak ng halimaw, kundi bilang anak niya na isang tao. Nalulungkot po ako. Ngayon na alam ko na kung sino dapat sisihin sa pagkamatay ni nanay. Ako! Ako po ang may kasalanan! Hindi, Damon. Hindi mo kasalanan. Kasalanan ito ng mga aswang na yon. Hindi ikaw. Wala kang dapat naging kasalanan sa nangyari. Pero bakit? Bakit po ako binuhay ni nanay kung alam naman niya na may sumpa ako? Sana pala hindi na lang niya ako pinanganak. Nasayang lang lahat ng sakripisyo niya. Walang nasayang, Damon. Hindi sayang ang ginawa niya. Nabuhay kang mabuti. Lumaki kang may puso at malasakit sa iyong kapwa. Lahat yun dahil sa kanya, dahil sa nanay mo. Ilang taon kanyang ipinaglaban. Buong buhay niya. Nilabanan niya ang takot at panganib para lang mapalaki ka ng maayos. Hindi yun nasayang. Pero sabi niyo, kukunin pa rin ako. Gagawin akong halimaw. Gagamitin nila ako para magkalat ng kasamaan. Ganun pa rin po ang katapusan. Hindi, Damon. Kung hindi mo hahayaan. Malakas ang dugo ng tatay mo, oo. Pero mas malakas ang dinidikta ng puso mo. At yan ang hindi nila kayang sakupin. Hindi ka nila kayang angkinin kung lalabanan mo. Lalabanan? Ngunit paano? Paano, Mang Pedring? Ang totoo niyan, nakita ko ang sarili ko kanina. May sungay ako sa noo. Napakapangit ko, nakakatakot ako. Hindi ko na alam kung ako pa yun. Paano ko to lalabanan kung pati ako mismo natatakot sa sarili ko? Hindi na ako magugulat kung sakaling mangyari sa iyan. Hindi mo lang alam pero madalas ka talagang magbago ng anyo noon pambata ka. Pero ang nanay mo, hindi siya natakot sa iyo. Hindi ka ordinaryo. Pero sa mga mata ng nanay mo, isa kang pangkaraniwang bata. Makinig ka sa akin. Tutulungan kita, Damon. At kung papayag ka, sasanayin kita para makontrol mo ang iyong kapangyarihan. Para maprotektahan mo ang iyong sarili. Katulad ng pag-iingat sa iyo ng nanay mo. Dahan-dahang tumango si Damon. Naramdaman niyang totoo lahat ng sinasabi sa kanya ng matanda. Kahit may bahid ng takot at pagdududa sa puso niya. May mas malakas na tinig sa loob niya. Ang tinig ng kanyang ina. Ang alaala ng pagmamahal nito. At ang paniniwala nitong hindi siya magiging katulad ng kanyang ama. Pumapayag na po ako. Tulungan niyo po akong kontrolin ito. Ayoko po may masaktan dahil sa akin. Mabuti kung ganun. Gagawin ko ang lahat upang tulungan ka. Gagawin ko rin po ang lahat, Mang Pedring, para kay nanay.
para hindi po masayang lahat ng sakripisyo niya sa akin. At hindi ka mag-iisa. Tutulungan din kita, Damon. Magiging magkasanggana tayo simula ngayon. Salamat, Boyong. Malaking bagay yan sa akin. Kinabukasan, dumating na sa bahay ang sasakyan mula sa puninarya. Maingat na ibinaba ng mga lalaki ang puting kabaong ng ina ni Damon. Tahimik ang paligid habang ipinapasok nila ito sa bahay para dun iburol. Nakahanda na rin ang mga bulaklak, mga tela, kandila, at lahat ng kinakailangan para sa burol. Si Damon ay nakaupo lang sa isang sulok, pinagmamasdan ang galaw ng mga tao. Matapos mailagay ang kabaong sa gitna ng sala, isa-isa nang nagsidatingan ang mga kapitbahay para makiramay. May ilan ding grupo ng mga matatanda na agad na nagdasal para sa kaluluwa ng yumao. Makalipas ang ilang sandali, may dumating na isa pang bisita na hindi inaasahan ng lahat. Nakasuot ito ng itim na pantalon at puting polo. Sabi ng mga taong nakakilala dito, isa daw itong pari. Tahimik itong nakatayo sa may pintuan at tila nag-aalangan na pumasok nang makita si Damon. Namutla ito, natigilan at hindi makagalaw. Para bang may nakikita na hindi maipaliwanag. Napansin ito ni Mang Pedring, kaya agad siyang lumapit sa pari. Marcelino? Bakit nandito ka? May nagpatawag sa akin para basbasan ng bangkay. Narito ka pala. Oo, matagal na akong dito nakatira. Halika na sa loob. Sandali lang. Muling tumingin ang pari kay Damon. Agad naman siyang inakbayan ni Mang Pedring at tinapik ang balikat nito. Ayos lang yan. Halika na. Tara na. Pero, bakit ganun? Alam ko kung ano nakikita mo. Ako na magsasabi sa'yo. Ayos lang yan. Dahil sa sinabi ni Mang Pedring, dahan-dahan pumasok ang pari sa loob ng bahay. Lumapit siya sa kabaong at taimtim na nagdasal. Pagkatapos, tumingin siya kay Mang Pedring at sinenyasan nitong lumabas. Tahimik silang naglakad papunta sa likod ng bahay upang doon ay makapag-usap ng pribado. Hindi ordinaryong bata yung kasama mo sa loob. Tama ka, Marcelino. Matagal ko nang alam. At hinahayaan mo lang. Demonyo ang batang yun. Huwag mong sabihin yan, Marcelino. Hindi siya demonyo. Oo, may kakaiba sa kanya. Pero hindi siya masama. Mabuting bata si Damon. Pinalaki siya ng maayos ng nanay niya. May takot siya sa Diyos. Alam niya ang tama sa mali. At higit sa lahat, ayaw niya ang dugon dumadaloy sa kanya. Pero malakas siya. Ang lakas ng aura niya. May naaamoy akong kapahamakan. Parang may malaking panganib siyang dala. Alam ko, pero wag mo siyang katakutan. Ang kailangan niya ay gabay, hindi takot. Kailangan niya ng kasama, yung taong hindi tatalikod sa kanya. Kung pababayaan ko siya, baka nga posibleng mangyari ang sinasabi mo. Pero kung gagabayan ko siya at tutulungan, baka mas maging kapaki-pakinabang pa siya. At siya ang pwedeng tumulong sa atin para mapigilan ang panganib. Sigurado ka ba talaga dyan, kuya? Sigurado kang kaya mo siya? Kaya mo siyang hawakan? Kaya mo siyang pasunurin? Kuya, nakita ko yung sungay niya. Kahit hindi siya nagbabago ng anyo, nakita ko. At nangilabot ako sa itsura niya. Alam ko yun, Marcelino. At sigurado ako sa mga gagawin ko. Wala kang dapat na ipag-alala. Tumahimik si Father Marcelino. Nag-isip ng malalim. Ngunit sa dulo, tumango ito sabay ng isang malalim na buntong hininga. Sige. Napangiti si Mang Pedring. Matapos yun, ay niyakap niya ng mahigpit ang pari. Si Father Marcelino ang bunsong kapatid ni Mang Pedring. Matagal na silang hindi nagkikita. Nagkahiwalay sila noon
nang piliin ni Marcelino ang bukasyon ng pagpapari. Akala ni Mang Pedring ay tuluyan ng tinalikuran ng kapatid ang misyon ng kanilang angkan. Pero ang hindi alam ni Mang Pedring, kahit naging pari pa si Marcelino, hindi nito tinalikuran ang misyon ng kanilang angkan na mga albularyo. May pambihira kasi itong kakayahan. Kaya niyang makakita at makaramdam ng mga nilalang na hindi nakikita ng pangkaraniwang tao. At sa kanilang magkapatid, mas matalas ang pakiramdam niya kesa kay Mang Pedring. Kaya kahit hindi nagbabago ng anyo si Damon, agad niyang nakita ang tunay nitong anyo. Ramdam niya ang matinding lakas na natutulog sa loob ng bata. Isang kapangyarihang panig sa kadiliman. Ramdam ni Father Marcelino ang presensya ng isang demonyo. Ngunit dahil kilala niya ang kapatid niya pagdating sa paninindigan nito, pinili na lang niya na wag itong kontrahin. Basta ikaw ang bahala sa kanya, kuya. Pero kapag dumating na ang araw na hindi mo na kaya, tawagin mo ako agad at tutulungan kita. Oo, Marcelino. Pero umaasa akong di naaabot doon. Kakayanin ko to. Ako na ang bahala sa kanya. Sige, sa ngayon, ipagdarasal ko kayo. Makalipas ang 3 araw, ay inilibing na si Darlia. Ang kanyang bahay ay pansamantala munang isinara at si Damon tuluyan ng isinama sa bahay ni Mang Pedring. Dito ito maninirahan kasama ang nag-iisa niyang naging kaibigan na si Boyong. Tahimik lang si Damon habang nakaupo sa sala. Malayo ang tanaw nito. Ramdam ni Mang Pedring ang bigat ng dinadala ng bata. Hinayaan na lang muna niya. Ang bahay ng matandang albularyo ay isang maliit at lumang bahay. Gawa ito sa kahoy na may bubong na yero. May bakod na kawayan sa paligid at sa gilid ng bahay ay may mga paso ng halamang gamot. May amoy ng insenso sa paligid. Nagsindi ng kandila si Mang Pedring sa maliit na altar na nasa gilid ng sala. Maayos na nakahanay roon ang ilang ribulto, ang mahal na birhen, si Miguel Arcangel, itim na Nazareno at may medalyon din ng San Benito. May baso na may lamang tubig, ilang tuyong dahon, insenso at may maliit na libreta ng mga orasyon. Tahimik na pinagmasdan ni Damon ang altar. Luma na ang mga santo, may bitak na ang ilan, pero halatang pinapahalagahan ng matanda. Sanay naman siyang makakita ng ganun dahil sa bahay nila, mas marami pa ang mga ribultong nasa loob ng kanilang oratoryo at araw-araw din silang nagdarasal at nagsisindi ng kandila, lalong-lalo na pagsapit ng gabi. Pero sa pagkakataong yun, may kakaiba siyang nararamdaman. Nang tumingin siya sa ribulto ni San Miguel, parang biglang nag-init ang buong katawan niya. Mabilis din ang tibok ng kanyang puso. Humigpit ang pagkakahawak niya sa kanyang kinauupuan. Hindi niya na kayang tumingin sa altar. "Damon, okay ka lang ba?" Hindi na sumagot si Damon sa tanong na yon ni Boyong. Nakayuko siya, nakapikit, nanginginig ang kanyang mga kamay. Pilit niyang nilalabanan ang kanyang nararamdaman. Ngunit ilang sandali pa, narinig niyang nagsimulang magdasal ang matanda. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Wag! Tama na! Tama na! Itigil mo na yan! Napatayo si Boyong sa gulat. Napahinto naman sa pagdarasal si Mang Pedring. Nang lingunin nila ito, nakita nilang nakahawak siya sa kanyang tenga. Mang Pedring, tama na po! Itigil niyo na! Masakit! Nasasaktan ako! Ha? Anong masakit? Bakit? Ano bang nararamdaman mo, iho? Hindi ko po alam. Hindi ko alam, Mang Pedring. Hindi ko alam. Lolo, baka yung dasal. Doon po siya nasasaktan. Si Mang Pedring sa kandila. Ang apoy nito ay mas maningas at mas matingkad kesa dati. Agad itong pinatay
ng matanda. O sige, tama na muna. Halika, humiga ka ng dahan-dahan. Nang tumigil ang dasal, unti-unting bumalik sa normal ang pakiramdam ng bata. Ayos ka lang ba? Okay ka na ba? Oo. Ma'am Pedring, pasensya na po ah. Hindi ko po intensyon na putulin po ang pagdarasal nyo. Hindi ko po maintindihan kung bakit po nangyari to. Wala kang dapat na ihingi ng tawad, iho. Masama na po ba ako? Bakit nasasaktan po ako sa dasal? Ba't po ganun? Hindi. Hindi ka masama. Ang dasal hindi nakakasakit sa mabuti. Pero dahil unti-unti nang nagigising ang masamang dugo mo, kahit hindi mo kagustuhan, natural lang na masaktan siya. Hindi ikaw ang nasasaktan, kundi siya. Ang demonyo sa loob mo. May demonyo po sa loob ko. Ayoko po nito. Paano ko po siya mapipigilan, Ma'am Pedring? Huwag mo na muna itong isipin. Boyong, ikuha mo ng isang basong tubig si Damon. Makalipas ang ilang sandali, tahimik niyang tinanggap ang baso. Uminom siya. Nang maayos na ang kanyang pakiramdam, nagsimula na ulit siyang magtanong sa matanda. Ano pong plano niyo sa akin? Ano pong mangyayari sa akin, Ma'am Pedring? Magsisimula na tayong mag-ensayo. Mag-iensayo po tayo? Anong klaseng ensayo po? Basta, malalaman mo ito bukas, iyo. Sige na, magpahinga ka na muna. Sige po. Tumayo si Damon at lumipat sa kwartong inilaan para sa kanya. Humiga na muna siya at ipinikit ang kanyang mga mata. Maagang nagising kinabukasan si Damon. Madilim pa ang paligid at malamig pa ang hangin na dumadaan sa siwang ng kanyang bintana. Bumangon siya at lumabas ng kanyang kwarto. Nakita niyang naghihintay na sa kanya ang matanda at si Boyong. Handa ka na ba, iho? Opo, handa na po ako. Sige, tara na. Ngayon na po, agad-agad. Oo, mas mainam ng maaga pa ay makapagsimula na tayo. Pwede po bang makapagbihis na po muna ako sandali? O sige, bilisan mo lang. Aantayin ka namin ni Boyong sa labas. Agad na tumakbo si Damon papunta sa kanyang silid. Kinuha niya ang malinis na damit at mabilis na nagbihis. Ramdam niya ang kaba, pero mas nangibabaw ang pananabik. Nang matapos siya, agad siyang lumabas ng silid. Nagsimula na silang maglakad sa madilim na kalsada. Ang liwanag mula sa kanilang mga flashlight ang nagsisilbing gabay sa madamong daan na tinatahak nila, papunta sa lugar kung saan sisimulan ang unang araw ng pagsasanay ni Damon. Mga ilang minuto din ang nilakad nila bago narating ang isang luma at napabayaan ng sementeryo. Matagal na itong abandonado at hindi na nagagamit. Ang ilang mga bangkay ay pinabayaan na lang din ng mga kamag-anak. Dito po tayo magsasanay? Oo, ito ang lugar na pinili ko para sa'yo. Dahil sa lugar na to, walang iistorbo sa atin. Walang makakakita kung ano man ang mangyayari dito. Nagsimulang gumuhit ng bilog ang matanda gamit ang uling at asin. Tapos ay naglagay ito ng kandila sa loob ng bilog at sinindihan yun. Uupo ka sa gitna ng bilog na yan. Huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi sa'yo. Ano mang maramdaman mo, init, sakit, kaba, hayaan mo lahat ng yun. Hindi kita pababayaan. Ako rin, Damon. Nandito lang ako ha. Lakasan mo lang ang loob mo. Kaya mo yan. Tahimik na tumango si Damon. Umupo siya sa gitna ng bilog. Huminga ng malalim at pinikit ang kanyang mga mata. Nagsimulang magdasal ng orasyon ang matanda. Ngunit habang binibigkas nito ang dasal na galing sa libreta, unti-unting bumigat ang hangin sa paligid. Si Damon nakaramdam ng init sa kanyang dibdib
nahirapan siyang huminga. Napasinghap siya at napaliyad. Nanlisik ang kanyang mga mata. Naramdaman niyang tila may gustong kumawala mula sa kanyang katawan. Hindi ko na kaya! Hindi ko na kaya! Tibayan mo ang loob mo. Kaya mo yan. Hindi! Tama naman, Pedring! Ayoko na! Hindi ko na kaya! Kaya mo yan. Huwag kang bibigay. Muling sumigaw si Damon. Tumutulo na ang butil-butil na pawis sa kanyang noo, kahit malamig ang paligid. Nang bumukas ang kanyang mga mata, sandaling nagkulay itim ito bago unti-unting bumalik sa dati. Napayuko siya, pagod at hingal na hingal. Ano po yun? Ano po yun, Ma'am Pedring? Ano po nangyari? Pilit na lumalabas ang iyong kapangyarihan. Pero alam mo bang napigilan mo? Ibig sabihin, may kontrol ka. Talaga po? Kaya kong kontrolin to? Pero bakit ganun? Parang hindi ko naman po ramdam na kontrolado ko to. Normal lang yan sa simula. Magulo talaga. Ang kapangyarihan parang mabangis na hayop sa loob mo. Kapag pinakawalan mo ng walang gabay, mananakit yan. Pero kapag natutunan mong pakinggan at unawain, magiging sandata mo yan